kung uunawain natin sa pag-unawa ng mga protestante na dahil may nabasa si Kristo, may kapatid, inisip na nila mayroong kapatid sa laman. Hindi po. Hindi po. Unahin niyo ang hula. Ano bang hula? Magkakaroon ba siya ng kapatid o siya iisa lang? Iisa lang. Even si Inang Birheng Maria, mananatili siyang birhen. Birhen nung nagbuntis, birhen nung nanganak, birhen after niyang manganak. So, ibig sabihin, wala talagang kapatid si Panginoong Jesucristo. At kung titingnan natin uli ang sulat ni St. Paul, ang unang kumalinga dapat sa isang biyuda na katulad ni Inang Birheng Maria, kung meron siyang anak or apo, yun ang unang kumalinga. Dahil ang sino mang hindi kumalinga sa biyudang naiwan ay tumalikod sa pananampalataya. Yun ang turo ng Diyos, yun ang turo ni St. Paul, yun ang turo ng Biblia. Dahil sa katotohanan ng ipinapangaral ng Santa Iglesia Katolika na hindi maitanggi ng mga protestante sa lungatang aral at bahayag ng mga pastor, ilalatag. Car back, sauce in hand. Virgin do? Yes. Ano? Yes bro, mayroon lang akong sagutin dito bro kasi ang kanyang anak daw naghihintay sa sagot. Si Sherwin Apa, no? Pinapasagot. May tanong siya dito na naghihintay doon ng sagot ng kanyang anak. O saan na ba yung message niya dito na wala? SS Sherwin yun eh. Wait lang Sherwin, ayan. Sabi niya, tanong ko lang po, may kapatid po ba si Kristo sa laman? Salamat po at magandang gabi. At ang sumunod niyang message, pwede po ba sagutin tanong ko? Nakikinig anak ko po. Maraming salamat. Okay. So kapatid na Sherwin Apa, no, ang tanong mo is kung mayroon bang kapatid si Panginoong Jesucristo sa laman? Ang direktang sagot diyang kapatid ay wala, no? So papaliwanag natin ng dahan-dahan dahil unang-una titingnan muna natin ang hula, ano? Dito sa hula ni Zachariah, kasi Zachariah, wait lang. Zachariah 10:12 kapatid. 10:12 or 12:10? 12:10 yata. 12:10. Ito, no? Ito ang isa sa hula patungkol po sa Mesiyas, ano? Babasahin natin sa 12:10 ng Zachariah. Ito ang hula kapatid. Ang lahi ni David at ang mga taga-Jerusalem ay gagawin kong mahabagin at mapanalanginin. Sa gayon kapag pinagmasdan nila ang kanilang sinaksak ng sibat, so ito pong sinaksak ng sibat, si Panginoong Jesucristo po yan according sa account ni Lucas 19, no, na sinaksak sa sibat sa tagiliran, no, si Panginoong Jesucristo, ay tatangisan nila ito parang kaisa-isang anak o anak na panganay. So sa hula, ang sinaksak ng sibat ay kaisa-isang anak. Okay? Kapatid, kaisa-isang anak lang. So, kung
kung ating ipagpilitan na mayroon talaga siyang kapatid dahil ayon sa Marcos 6:3, tinawag na mga kapatid ni Jesus yung mga sumunod sa kanya, at yung iba pang mga Hudiyo, no, tinawag din niyang kapatid, mga babae pa, no, mayroon siya mga kapatid na babae. So lalabas, hindi pala si Panginoong Hesukristo ang kinikilala nating Mesiyas, no? Kasi according sa hula sa Zacarias 12:10, siya ay kaisa-isang anak o anak na panganay. Okay? Kaisa-isa. Pag sinabi mong kaisa-isa, walang kapatid yan. At sa kanya namang ina, ang hula naman sa kanyang ina dito sa hula ni Isaias, ano? Sa hula ni Isaias 7:14, no, isa ito sa turo ng simbahan kung bakit tinawag na perpetual virgin ang Inang Birheng Maria. No? Nung siya ay dalaga pa, nung siya ay nagbuntis, nung siya ay nanganak, at after manganak, perpetual virgin. So, ibig sabihin, kahit na nanganak na siya kay Panginoong Hesukristo, nanatili siyang birhen. Hindi dahil sa hindi pa na ang kaniyang ang kanyang ano ba sa Tagalog yung yung kinataw, no, yung kanang ni Inang Birheng Maria ba, yung labasan ng bata, hindi dahil sa hindi na bro Are. o wag na natin yung medyo bulgar na masyadong bulgar yung term. No, so yung Flower. Puerta, no? So hindi siya perpetual virgin dahil hindi pa nagalaw ang kaniyang yung puerta or hindi nalabasan ng baby. Hindi po 'yon, dahil kung titingnan po ang definition ng virgin, isa sa definition po ng virgin is hindi kailanman nakipagtalik. Isa po 'yan sa definition, At si Inang Birheng Maria, although ikinasal siya kay Saint Joseph, siya ay nanatiling birhen dahil never nakipagtalik si Inang Birheng Maria sa sinumang lalaki. Kaya nga sa Bible, babasa mo ang sinabi ni Inang Birheng Maria sa anghel, wala akong nakilalang sinumang lalaki. Ibig sabihin, hindi siya nakipagtalik sa sinumang lalaki. Kaya paano siyang mabubuntis? Diba? So isa po yan sa kanyang titulo, ang pagiging perpetual virgin. So after kay Christ, ibig sabihin, never talaga siyang ginalaw ni San Jose para magkaroon siya ng another baby kasi nga perpetual virgin. Hanggang sa siya ay namatay at inakyat sa langit, siya ay nanatiling birhen, si Inang Birheng Maria. No? At ito ang kanyang isa sa kanyang hula sa Isaiah 7:14. No? Sabi dito, kapatid, dahil dito si Yahweh mismo ang magbibigay sa inyo ng palatandaan, maglilihi ang isang dalaga at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin sa pangalang Emmanuel. Ang salita ng Diyos nito, dahil dito ang Panginoon na mismo ang magbibigay sa inyo ng palatandaan, magbubuntis ang isang birhen at manganganak. Okay? Magbubuntis ang isang birhen at manganganak. Siya ng isang sanggol na lalaki. Ito very crucial kasi ito mahirap itong intindihin without the teaching of the church. No? Magbubuntis ang isang birhen at manganganak siya ng isang sanggol na lalaki. Ibig sabihin, birhen siya nung nagbuntis, hanggang sa siya ay nanganak, birhen pa rin siya. Ilang lalaki ang sanggol na ipinanganak niya? Isa lang, no? Isang lalaki. So hindi siya maaring magkaroon ng isa pang anak o kapatid ni Panginoong Hesukristo dahil sa hula, isa lang talaga. Kapatid na Sherwin, ano? At kung titingnan mo sa account na kung saan malapit ng mamatay ang ating Panginoong Hesukristo nung ipinako siya sa krus, ito ang kaniyang iniwan. Dapat kasi malaman natin din ang context ng banal na kasulatan. Of course, sa tulong niya ng simbahan,
So dito sa 19:25-26, ito yung sinabi niya sa kanyang ina at sa kanyang alagad nung malapit na siyang mamatay, kapatid, no? Sabi dito, nakatayo malapit sa krus si Jesus, nakatayo malapit sa krus ni Jesus ang kanyang ina, ang kapatid ng kanyang ina, si Maria na asawa ni Clopas at si Maria na taga Magdalena. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina na nakatayo roon katabi ng minamahal niyang tagasunod, sinabi niya, "Babae, ituring mo siyang anak." Okay? So dito, makikita mo, kapatid, na ang kanyang ina, tinon over ni Panginoong Jesucristo sa kanyang alagad na tinatawag na minamahal na tagasunod, no? Ayon sa mga scholar, ito ay si John the Apostle, or the Apostle John, no? So sinabi niya, "Babae, ituring mo siyang anak." Tapos sa 27 naman, at sinabi naman niya sa tagasunod niya, "Ituring mo siyang ina." Mula noon, tumira na ang ina ni Jesus sa tahanan ng tagasunod na ito. So, ang ina ni Panginoong Jesucristo, iniwan niya sa kanyang alagad. At doon nga, tumira sa tahanan ng kanyang alagad, kapatid, no? Tumira si Panginoong Asinang Birheng Maria sa tahanan ng alagad ni Panginoong Jesucristo o tagasunod na si Apostle John. Alam mo, kapatid, sa Bible, no, hindi mo pwedeng iwanan ang iyong magulang sa ibang tao kung mayroon ka pang kapamilya. Meron kang kapatid o meron kang apo ba, hindi mo pwedeng i-abandon yung iyong nanay at ibigay mo sa ibang tao kung meron ka pang kapatid. Kasi hindi ka lugod-lugod sa Diyos yan, sabi ni St. Paul. No? Dito sa kanyang sulat sa unang Timoteo 5:4. Ito ang aral ni St. Paul pagdating sa mga byuda, kapatid, no? 5:4 kama 8. Ito ang sinabi ni St. Paul. "Ngunit kung ang mga anak o apo, sa magandang balita natin ito basahin, mas magandang salin. So, balit kung ang isang byuda ay may mga anak o apo, sila ang unang dapat kumalinga sa kanya bilang pagtanaw ng utang na loob, sapagkat ito ay nakalulugod sa Diyos." So kung mayroon pang kapatid si Panginoong Jesucristo, ayon sa laman, dapat ang kumalinga kay ng Birheng Maria ang kanyang kapatid, kasi kalugod-lugod yun sa Diyos. Ayon sa utos ni San Pablo, na ang isang anak daw ng isang byuda o apo, sila ang unang kumalinga. Yan ang utos ng Diyos. Bakit si Inang Birheng Maria, sa binasa natin kaganina, kapatid, na Sherwin, ipinasa niya ang kanyang ina doon sa kanyang alagad? Doon ang tumira hanggang sa namatay. Kung titingnan mo ang mga historical background, kahit saan si Apostle John nagpunta, napuntang Patmos, napuntang Epeso, kasama niya si Inang Birheng Maria. Kasi doon siya iniwan ni Panginoong Jesucristo. Ngayon, kung ipagpilitan natin na mayroon talaga siyang kapatid, lumabag si Panginoong Jesucristo sa sarili ng utos na dapat ang apo or anak ang kumalinga sa nanay na naiwanan o yung byuda. Idirigta natin sa 8. Anong sabi dito sa 8? No, 5:8 ng same book pa rin ng unang Timoteo. Sabi dito, "Ang sino mang hindi kumalinga sa kaniyang mga kamag-anak," ibig sabihin, kung mayroon pang dyan, ang sino mang kamag-anak, lalo na sa mga kabilang sa kanyang pamilya, ay tumalikod na sa pananampalataya. At mas masama pa kaysa sa isang di mananampalataya. So tumalikod na pala si Panginoong Jesucristo sa pananampalataya niya. No? Kasi siya mismo ang nag-utos na si Apostle John o yung kanyang tagasunod ang mag-alaga sa kanyang ina. Ang sabi doon sa sulat ni St. Paul, ang dikta ng Espiritu Santo sa pamamagitan ni St. Paul, na kinakailangan ang isang byuda
ang kanyang anak o kamag-anak or apo ang unang kumalinga. Basahin natin uli sa 5:4 ng unang Timoteo, kapatid. Anong sabi dito ni St. Paul sa unang Timoteo 5:4? Subalit kung ang isang byuda, si byuda na si Inang Birheng Maria kasi una namatay si San Jose, ay may mga anak o apo o may mga anak daw, ibig sabihin may kapatid, kung may kapatid si Panginoong Jesucristo, ito dapat ang unang kumalinga Sila ang unang dapat kumalinga sa kanya bilang pagtanaw ng utang na loob sapagkat ito ay nakalulugod sa Diyos. Kung meron talagang kapatid si Inang Birheng Maria, bakit doon ibinigay ni Panginoong Jesucristo sa kanyang alagad? Kung balik ka rin sa 8, ang sino mang hindi kumalinga sa kanyang mga kamag-anak, lalo na sa mga kabilang sa kanyang pamilya, lalo na, ibig sabihin, kung may anak pa talagang ibang si Inang Birheng Maria, lalo na sa mga kabilang sa kanyang pamilya, ibig sabihin, sa laman talaga yan ng kapamilya, hindi lang kamag-anak, sa laman, kung meron pa, ay tumalikod na sa pananampalataya. Abay na. Nagkawindang-windang na kasi si Panginoong Jesucristo, iniwan niya, ibinigay niya ang kanyang ina sa ibang tao. So, tumalikod si Panginoong Jesucristo sa kanyang pananampalataya mismo. Kung uunawain natin, kung uunawain natin sa pag-unawa ng mga protestante na dahil may nabasa si Kristo, may kapatid, inisip na nila mayroong kapatid sa laman. Hindi po. Unahin niyo ang hula. Ano bang hula? Magkakaroon ba siya ng kapatid o siya iisa lang? Iisa lang. Even si Inang Birheng Maria, mananatili siyang birhen. Birhen nung nagbuntis, birhen nung nanganak, birhen after niyang mga anak. So, ibig sabihin, wala talagang kapatid si Panginoong Jesucristo. At kung titingnan natin uli ang sulat ni St. Paul, ang unang kumalinga dapat sa isang byuda na katulad ni Inang Birheng Maria, kung meron siyang anak o apo, yun ang unang kumalinga. Dahil ang sino mang hindi kumalinga sa byudang naiwan ay tumalikod sa pananampalataya. Yun ang turo ng Diyos, yun ang turo ni St. Paul, yun ang turo ng Biblia. Kaya malinaw ang turo ng simbahan na si Panginoong Jesucristo ay walang kamag-anak, walang kapatid sa laman. Kasi kung magkakaroon nga siya ng kapatid sa laman, si Panginoong Jesucristo ang mismong tumalikod sa kanyang pananampalataya, Sherwin. Okay? So yun lang ang sagot ko, Brother Sherwin, Card back, sauce in hand.